Ikalabing-anim na kabanata. Ang tusong katiwala. Nagkwento pa si Jesus sa mga tagasunod niya. May isang mayaman na may katiwala. Nabalitaan niyang nilustay ng katiwalang ito ang mga ari-arian niya. Kaya ipinatawag niya ang katiwalang ito at tinanong, "Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Kwentahin na natin ang lahat ng ipinagkatiwala ko sa iyo. Dahil aalisin na kita bilang katiwala." Naisip ng katiwala, ano kaya ang gagawin ko? Aalisin na ako bilang katiwala. Hindi ko kakayanin ang mabibigat na trabaho tulad ng paghuhukay at nahihiya naman akong mamalimos. Alam ko na, gagawa ako ng paraan para tanggapin ako ng mga tao sa tahanan nila kapag inalis na ako sa trabaho ko. Isa-isa niyang ipinatawag ang mga may utang sa amo niya. Tinanong niya ang una, "Magkano ang utang mo sa amo ko?" Sumagot ito, 100 banga ng langis ng ulibo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Maupo ka at isulat mong 50 na lang ang utang mo, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa pa, "At ikaw, magkano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 sako ng trigo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Isulat mong 80 na lang ang utang mo, sabi ng katiwala. Nang malaman ng amo ang ginawa ng madayang katiwala, pinuri niya ang kanyang katiwala dahil kumilos ito ng may karunungan. Sapagkat mas marunong ang mga taong makamundo kaysa sa mga taong naliwanagan na tungkol sa Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ninyo sa mundong ito, para kapag naubos man ito, ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay, ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo? Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat tatanggihan niya ang isa at susundin naman ang isa. Magiging tapat siya sa isa at tatalikuran ang isa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang iba pang mga itinuro ni Jesus. Nang marinig iyon ng mga Pariseo, kinutiya nila si Jesus dahil mahal nila ang salapi. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Nagbabanal-banalan kayo sa harap ng mga tao, pero alam ng Diyos kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. Sapagkat ang mga bagay na itinuturing ng tao na mahalaga ay kinasusuklaman ng Diyos. Bago dumating si Juan na tagapagbautismo, ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta ang siyang sinusunod ng mga tao. At mula nang dumating si Juan, ipinangangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at marami ang nagpupumilit na maging sakop nito. Pero hindi ibig sabihin na wala ng kabuluhan ang kautusan, dahil mas madali pang mawala ang langit at lupa kaysa sa mawalan ng kabuluhan kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Ang lalaking hiniwalayan ng asawa at mag-asawa ng iba ay nagkasala siya ng pangangalo niya. At ang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalan niya. Ang mayaman at si Lazarus. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy."
Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa, ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo, dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid, at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito." Sinabi pa ng mayaman, "Kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, nang hindi sila mapunta rito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon." Pero sinabi ni Abraham, "Kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila." 17 Kabanata. Mga dahilan ng pagkakasala. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Hindi maiiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Ngunit nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang talian siya sa leeg ng gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. At kung magsisi siya, patawarin mo. Kahit 7 beses pa siyang magkasala sa iyo sa maghapon, kung 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo, ay patawarin mo." Tungkol sa pananampalataya. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin." Sumagot ang Panginoon, "Kung may pananampalataya kayong kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa malaking punong ito, 'Mabunot ka,' at malipat sa dagat, at susundin kayo nito." Ang tungkulin ng alipin. Sinabi pa ni Jesus, "Halimbawa, may alipin kang nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa, at kararating lang niya mula sa trabaho niya. Bilang amo, sasabihin mo ba sa kanya, 'Halika na, maupo ka at kumain'? Hindi. Sa halip, ito ang sasabihin ninyo, 'Magbihis ka na at ipaghanda ako ng hapunan. At pagsilbihan mo ako habang kumakain. Saka ka na kumain pagkatapos ko.' Hindi pinasasalamatan ng alipin dahil ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ganoon din naman sa inyo. Pagkatapos ninyong gawin ang mga iniutos sa inyo, sabihin ninyo, 'Mga alipin lamang kami, at hindi nararapat papurihan, dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin.'" Pinagaling ni Jesus ang 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw kay Jesus, "Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin." Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila." At habang naglalakad pa lang sila, luminis na ang kanilang balat. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos, maliban sa taong ito na hindi Hudyo?" Sinabi niya sa lalaki, "Tumayo ka at umuwi na. Iniligtas ka ng pananampalataya mo." Ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Minsan, tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya,
Walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing, dito maghahari ang Diyos, o doon siya maghahari, dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Pagkatapos sinabi niya sa mga tagasunod niya, darating ang panahon na gugustuhin ninyong makita ako na anak ng tao, kahit isang araw lang, pero hindi pa iyon mangyayari. O noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Nagkakainan sila, nagiinuman at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganoon din noong kapanahunan ni Lot. Ang mga tao ay nagkakainan, nagiinuman, nagninegosyo, nagsasaka, at nagtatayo ng mga bahay. Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodom. At pagkatapos, umulan ng apoy at asupre mula sa langit, at namatay silang lahat doon sa Sodom. Ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng mga ari-arian niya. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, kapag may dalawang natutulog na magkatabi, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Sa dalawang babaeng magkasamang naggigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. At kapag may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Tinanong siya ng mga tagasunod niya, saan po ito mangyayari, Panginoon? Sumagot siya sa pamamagitan ng kasabihan, kung saan may bangkay, doon nag-uumpukan ang mga buitre. 18 kabanata. Aral tungkol sa pananalangin. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa bayan ding iyon ay may isang biyuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. Noong una ay hindi pinapansin ng hukom ang biyuda. Pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ng babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kapaparito niya. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom? Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya araw at gabi? Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin? Ang kwento tungkol sa Pariseo at sa maniningil ng buwis. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, at mga ngalunya, o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo, at nagbibigay ako ng 10 ng lahat ng kinikita ko. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo, at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos. Ngunit ang Pariseo
ay hindi. Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. Dinala ng mga tao ang kanilang maliliit na anak kay Jesus upang patungan niya ng kamay at pagpalain. Nang makita iyon ng mga tagasunod ni Jesus, sinaway nila ang mga tao. Pero tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabihan niya ang mga tagasunod niya. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan, dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos na gaya ng pagtanggap ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang lalaking mayaman. Isang pinuno ng mga Hudyo ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti. Wala nang iba. Alam mo ang sinasabi ng kautusan, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Sinusunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata." Nang marinig iyon ni Jesus ay sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo, at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig ito, dahil napakayaman niya. Nang makita ni Jesus na malungkot siya, sinabi niya, "Napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom, kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Tinanong siya ng mga nakarinig nito, "Kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas?" Sumagot si Jesus, "Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos." Sinabi ni Pedro, "Paano naman kami? Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nag-iwan ng bahay, asawa, mga kapatid, mga magulang at mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa mga iniwan niya, at tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon." Ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kaniyang kamatayan. Tinawag ni Jesus ang 12 apostol at sinabi sa kanila, "Makinig kayo, pupunta tayo sa Jerusalem, at matutupad na ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa akin na anak ng tao. Sapagkat ibibigay ako sa mga hindi Hudyo, iinsultuhin nila ako, hihiyain at duduraan. Hahagupitin nila ako at papatayin, ngunit muli akong mabubuhay sa ikatlong araw." Pero wala silang naintindihan sa mga sinabi ni Jesus, dahil itinago sa kanila ang kahulugan niyon. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Nang malapit na sina Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng mga tao, "Dumadaan si Jesus na taga Nazaret." Sumigaw ang bulag, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga taong nasa unahan, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Nang makalapit ang bulag, tinanong niya ito, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Panginoon, gusto ko pong makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Makakita ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus nang nagpupuri sa Diyos. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpuri rin sila sa Diyos.